Sinimulan na ng Philippine Navy ang pag-deploy na maraming assets o Surface Action Group sa West Philippine Sea bilang bahagi ng pagtutok ng Navy sa pagpapabuti ng mga kakayahan nito. Sa Zambales naman ay muli namang ipinadala ng Philippine Coast Guard ang BRP Cabra upang palitan ng BRP Suluan na nagbabantay sa mga barko ng China na iligal na pumasok sa ating teritoryo. At isa na namang underwater drone ang nakita na nakalutang sa karagatang bahagi ng Bohol. Sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, sinimula na ng Philippine Navy ang deployment ng mga Surface Action Group o maraming naval vessels bilang bahagi ng pinaigting na pagsisikap na protektahan ang mga maritime territory ng bansa. Sa panayam ng Philippine News Agency noong Miyerkules, sinabi ng Philippine Navy spokesperson Captain John Percy Alcos na ang hakbang na ito ay bahagi ng pagtutok ng Navy sa pagpapabuti ng mga kakayahan nito sa pakikipagdigma. Anya, lalayo na tayo sa pagsasagawa ng lone ship o lone wolf operation tungo sa pag-deploy ng ilang mga barkong pangdigma sa anumang oras. Ngayong mayroon na niya tayong grupo ng mga barkong pangdigma na tinatawag na Surface Action Group na nagpapatrolya ang ating mga dagat ay mas lalong masasakop o maiikutan na nila ang mga lugar at jurisdiction. Sinabi ni Alcos na ang hakbang na ito ay bahagi ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept, isang diskarte na nananawagan sa mga militar na ipagtanggol ang mga teritoryo ng Pilipinas kabilang ang 200 nautical miles na exclusive economic zone ng bansa. Samantala, ang BRP Cabra naman ng Philippine Coast Guard ay muli na namang ipinadala sa karagatang bahagi ng Zambales kung saan nagpapatrolya ang BRP Suluan, humigit kumulang 65 nautical miles sa baybayin ng Zambales. Layunin naman ng misyon na palitan ang BRP Suluan na nagbabantay sa lugar at patuloy na hamunin ang iligal na presensya ng China Coast Guard. Base sa report ng Philippine Coast Guard, pagdating umano ng BRP Cabra sa lugar kung saan binabantayan ng BRP Suluan ang China Coast Guard Vessel 3103 ay napansing papalapit rin sa kanilang lokasyon ang isa pang China Coast Guard vessel na may inbound number na 3304. Ipinahihiwatig nito na maaring asahan ng China Coast Guard na magde-deploy ang Philippine Coast Guard ng dalawang sasakyang pangdagat bilang tugon. Gayunpaman, habang pabalik ang BRP Suluan sa Subic, Zambales, ay umatras din umano kalaunan ang China Coast Guard Vessel 3304 mula sa baybayin. Sa kasalukuyan, ang BRP Cabra ay nakikibahagi sa oras-oras na komunikasyon sa radyo sa China Coast Guard Vessel 3103 upang ipaalala sa kanila ang kanilang mga paglabag sa Philippine Maritime Zone Act. Sa kabila ng mga mapanghamong kondisyon ng dagat at laki ng mga alon, ang mga magigiting na kalalakihan at kababaihan na sakay ng BRP Cabra ay nananatiling nakatuon sa pangangalaga sa mga karapatang maritime ng Pilipinas at pagpapatupad ng panununtunan ng batas. Nananatiling matatag ang Philippine Coast Guard sa pangangon nitong pangalagaan ang mga interes ng dagat ng bansa at itaguyod ang internasyonal na batas nang hindi tumitindi ang tensyon. At dagdag na balita mga kabayan, isa na namang underwater drone ang nakita ng isang mangingisda na lumulutang sa karagatan ng Bohol. Base sa report ay hindi umano kinuha ng mangingisda ang nasabing underwater drone dahil natakot ito. Kinumpirma naman ng Philippine Navy na nakatanggap sila ng ulat na may isang drone na kulay pilak at pula. Sinabi ng AFP sa pamamagitan ng Visayas Command na inuna nitong imbestigahan ang napaulat na pagkakatuklas sa mga hindi pa nakikilalang kagamitan na lumulutang sa dagat.